Ako Neho eh. Ikaw talaga iyon. May matutulis na pangil. Ano nga ba tawag? Labrador. Tama, Labrador. Sabi mo ba sa puso mo, masaya ka na sobra. Kinagat mo ang anak ko. Sigurado akong masaya ka dyan. Ate Hong, pasensya na. Kung talagang ayaw mo, edi tayo. Sino bang nagsabing ayaw ko? Ha? Sama-sama tayong maglakad. Ning, gabi na. Amoy batang pasaway. Sa hinaharap, maging mabait ka kay Ning. Siya ang pinakamagandang kaibigan ko. Kung mananakit ka sa kanya, hindi kita palalampasin. Ang taas ng antas mo, ang gulo-gulo. Nanay. Pumayag ka na. Ano pa ang magagawa kung ayaw mo? Malaki na ang apo natin. Nasaan ang apo ko? Ginoo, may masamang nangyari. Baka may nangyari sa batang Ginoo. May isang tao sa hapunan. Nagsinungaling na si Madong na nag-cheat. Parang nag-live pa ata. Hindi naman kakaunti ang mga tao. Ano ang ibig sabihin ni OG? Nasa labas pa kami ng boss. Ang ibig sabihin ng boss ay, ipapadala ang mga security. Direktang palayasin sila. Huwag hayaan ang mga security na kumilos. Libo-libong nanonood sa live. Palayasin na sila ngayon. Mahirap ipaliwanag pagkatapos. Ang reputasyon ni na Chansey at Wan Ning ay malubhang masasira. Anong gagawin natin? Tama lang. Inakusahan nila si Wan Ning dati. Hindi pa sila nakatanggap ng parusa. Tungkol sa bagay na ito, ako na ang bahala. Sige, ako at ang boss ay darating din agad. Ang anak ko ay isang henyo, pero napunta ang slot kay Jiang Wanning na tao. Yung cute na nagkunwaring siya ang pumalit. Kailangan naming makipagkita kay Ginodji. Oo. Kailangan naming makipagkita kay Ginodji. Aking apo nga, dapat sana ay estudyante ni Ginodji. Isang talento mula sa masa. Hindi dapat siyang pinabayaan. 6 na 6. Iyon ba yung alamat sa matematika na si Ginodji? Inaasahan ang pagdating ni Ginodji. Ang pwesto ng estudyante ni Ginodji. Ibig sabihin, isang hakbang lang pataas. Sayang nga ang napalitan. Isa ring panig ng kwento. Hindi pa dumarating ang kapalit. Maglagay ng mata. Gusto kong makita ang sagupaan. Yung malas na bituin, at ang kanyang anak, hindi siya darating, di ba? Huwag talaga siyang lumabas, makipagharap sa amin. Huwag kang mag-alala, si Ning Jia ngayon, baka nag-enjoy lang siya. Walang oras para alagaan kami, masaya siya. Basta't hindi siya darating, ano man ang gusto namin sabihin, sasabihin namin. Maniniwala si Ginoong G pagdating ng oras. Hindi naman talaga ganun ang katotohanan, para makuha ang pwesto, sinasadyang ibintang sa akin. Bakit siya nandito? Sabi mo nga, saan nila itinago si Chansey? Ang layunin nila ay mag-live stream para magpakaawa. Chansey, tiyak na. Sa kanila, naka-lock up na ng madali ng mga iyon. Kailangan ng saradong espasyo. Mataas ang daloy ng tao sa paligid. Kailangan ng pagtatago. Pinagsamang kalkulasyon, kwarto ng imbakan ng bakal sa gusali. Mahirap kunin ng mangko pumunta sa ikalawang palapag. Tingnan mo. Kayo, bakit kayo nandito? Hindi ba dapat nasa warehouse kayo? Si Rui ay nag-set up ng live stream. Hindi ba dapat nasa warehouse kayo, nang dahil sa inyo, ng upahang tao, tumingin? Hindi ba dapat nasa ikalawang palapag na imbakan, na nakasara ng mabuti sa inyo? Gusto mo bang ganito, di ba? Wala. Ang ganda niya talaga. Hindi naman dapat ang focus. Parang si Jiang Weimeng, parang naaresto ng ilegal. Kahit nagwapo talaga siya. Oo nga, kaya hindi nakapagtataka na walang takot. Hindi natatakot sa harapan. Sila ay sumisigaw ng kawalang katarungan. Umalis ka. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Wala siyang ebidensya. Ito ay maling akusasyon. At saka, siya ay tumutulong kay Jiang Wanning. Nandarambong ng pwesto ng anak ko. Kasabwat. Profesor, matagal mo nang hinahangaan, at gustong makipagkita at mag-usap ng masinsinan. Si Ginoong G na iyon, parang siya, nag-leave na siya. Nasaan siya? Sandali na, dalhin mo ako. Ngayon, sa aming universidad, kahit papaano, kailangan nating makahanap ng isa. Eksperto sa matematika, nakatutok, kung hindi, matatanggap ang titulong ng buong bansa. Sandali lang, may tumawag. Direktor, ikaw ang hinahanap niya. Ginoong G, nagpakita na siya sa publiko. Dali, mabilis na magmaneho. Puntahan si Ginoong G.
Sinasabi mong nandaya ako. Anong ebidensya mo? Punong guro. Sa palagay ko, hindi kailangang palakihin pa ito. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Gusto mo pa bang sumikat at magtagumpay? Gusto ko naman. Pero, mayroon bang estudyante na tinuruan mo na? Disciple ni Ginoong G. Napakagarang bagay nito. Yung ibinigay ng langit ay pinalayas mo na. Ngayon ay mayroon lamang, ang anak kong Yaozu, ang pagkakataong ito. Umalis. May gustong gulungin si Ginoong G. Iyon ay hindi pagpapakita ng respeto sa akin. Mabilis na pumunta. Ako ay pupunta upang protektahan si Ginoong G. Isang grupo. May mata ngunit hindi nakikita si Taisan. Mahal na mahal. Bilisan mo. Kailangan kong makarating agad sa tabi ni Ginoong G. Ako ay ang punong guro ng Gold Medal Math Class. Ngayon, Ginoong G ay mag-aaral sa aking klase ng Math Olympiad para maging una bilang estudyante. Sa live stream, Jiang Wanning, para sa kanyang anak, maging estudyante ni Ginoong G, gumamit ng anumang paraan, nangwokya at nakuha ang pinakamataas na marka, ninakaw, ang pwesto ni Chen Yaozu, bilang kaklase. Pinakamataas na marka, magaling din ang pandaraya ni Cheng Feng, ang yabang naman niya, talagang nagsinungaling siya, walang hiya talaga. Ginoong G, halika na, dapat siyang parusahan ng mabuti, turuan mo siyang leksyon, yung mandaraya, ibabalik ang slot sa talentong mula sa grassroots, Chen Yaozu. Tatay. Sinasabi lang nila. Hindi nagnakaw si nanay. Kahihiyan ang manggupya. Ginoong G, halika na, suportahan ang mga talentong mula sa masa. Kami ang magiging saksi mo. Naghihintay kay Ginoong G. Ginoong G, halika na, ibalik mo ang kota kay Chen Yaozu, ang talentadong tao. Nag-like si Shi sa live stream. Ako si Ji Chengzhou. Walang daya si TNC, hindi pa natutupad. Paiyahiya ang daya. Ginoong G, halika na, ikaw ay Ji Chengzhou. Ha ha ha, nakakatawa naman. Ha ha, guwapo. Hindi mo pwede tunungan si Jiang Wanning sa pamamagitan ng matandang babae na iyon. Magpanggap ka na lang na nagsisinungaling. Ate Wanning, ano ba ang ibinigay mo sa kanya na parang pampatulog? Noon pa man, nang maging kalaguyo mo si Chen Zi, mas bihasa ka sa pagbibigay ng pampatulog, di ba? Hindi ako kasing walang hiya mo. Ikaw. Ganito ka pa kabata, sinasabi mo pang ikaw si Ginoong G. Ang kapal ng mukha mo, sinasabi mong si Ginoong G ka na, ang kapal ng mukha mo. Ganito ka pa kabata talaga, si Ginoong G ay tunay na henyo. Paano posibleng ganito kabata si Ginoong G? Talagang napakabata at gwapo si Ginoong G. Bata pa at isa pang henyo sa matematika. Napakababa ng posibilidad nito. Nakita na, tingnan ninyo. Ito, siya ang asawa ni Jiang Wanning. Talaga, hindi naman, si Ji Chengzhou. Ha 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 ha. Tingnan mo mismo, ang ipinost mong marriage certificate. Bakit kayo tahimik? Mahirap pa rin tanggapin. Napakabaliw nito. Ji Chengzhou. Hindi posible. Tiyak na hindi posible. Siguradong pareho lang ng pangalan. Siya si Ji Chengzhou. Paano mangyayari yun? Na magkakagusto siya kay Jiang Wanning. Kahit na sa tingin ko, hindi ito posible. Paano kung totoo ang pag-ibig niya? Hindi naman siguro siya magla-like sa tula, di ba? Kung totoo nga, sobrang naiinggit ako. Hindi pwede. Nag-like na sa live stream si Wei Ruiyuan. Talagang imposible. Si Ji Chengzhou ay isang paborito ng langit. Paano siya maaari? Magpapakasal ba siya kay Jiang Wanning? Baka naman pareho lang ang pangalan namin, Chen Zi. Siguro hindi naman posible kung gusto niya ang babaeng ito. Isang ginamit na matandang babae, walang anak, hindi siya makapag-anak. Huwag mong batuhin ang nanay ko. Ikaw, maliit na pasaway, kaya mong sirain ako. Ginoong G, matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Gu, mag-ingat ka. Ginoong G, matagal na hindi nagkita. Sa wakas, nagkita na muli. Sobrang namimiss ko. Ginoong Gu, masyado kayong mapagpakumbaba. Kayo ay nakatatanda. Hindi na kailangang tawagin ng ganyan. Walang edad sa kaalaman. Ang may kakayahan ang nauna. Ikaw ang aking Ginoo. Pupunta ako. Ito si Ginoong Gu, Wang Gu. Maaring itong batang guro. Talagang napakagwapo ng batang ito. Hindi na kailangang magtanong. Si Ran Ching Peng, hindi na kailangang magtanong. Mukhang
Si Fu Peng, hindi na kailangang magtanong. Mukhang siya nga si Ginoong G. Sobrang gwapo, bata at yelyo pa. Ano bang nangyayari sa Diyos? Bakit isinara ni Ginoong G ang bintana na iyon? Talaga bang ikaw si Ginoong G? Sobrang tanga ko. Sobrang tanga ko. Sobrang tanga ko. Paano ito posible? Paano ito posible? Siya ba talaga si Ji Chengzhou? Paano magiging si Ji Chengzhou? Magugustuhan niya si Jiang Wanian. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Ikaw ba talaga si Ji Chengzhou? Ang sertipiko ng kasal na ito ay tungkol sa akin at kay Jiang Wanning na nahulog sa bitag. Mayroon bang may interes sa sertipiko ng kasal na ito? Bakit? Napunta ito sa kanilang mga kamay. Baka totoo ang sinabi ni Ginoong G. Totoo lahat ng sinabi kanina. Sila ay nagkulong kay Ginang G. Sa tingin ko may katwiran ka sa sinasabi mo. At isinara pa ang anak ni Ginoong G sa loob. Huwag kang mag-alala. Nakita mo ang butas sa batas. Sobrang masama naman ito. Ying. Ano ang gagawin natin? Ang kinabukasan ni Yao Zhu, paano na kaya? Paano kung malalaman? Illicit detention, malicious rumors. Kung kayo, walang masabi, ako na lang po ang magpapasya. Dumating na ang mga tao ng peacekeeping team. Sandali lang. Wanning, kailan ka at naging kasama ni Ginoong G, at nagpakasal pa kayo? Pakinggan mo ang payo ko, gaya ni Ginoong G na tao, hindi ka talaga pinapansin. Hindi mahalaga kung ano man ang dahilan mo, mas mabuti pang wala kang iniisip kung hindi. Hindi sana naging ganito kalala ang sitwasyon. Ako ang naging magulo na. Kayo talaga, para agawin ang pwesto, nagsisinungaling at nagsusuhol, at ilegal na nakakulong. Ako at ang anak ko. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ako ay para sa aking anak. Isipin ang kinabukasan ni Yao Zhu, Jiang Wanning. Kailangan mo bang sabihin ito, nang ganito kahirap pakinggan? Maaari kang maging walang hiya. At hindi hayaan ng iba na magsalita. Ginoong G, lahat tayo ay para sa ang sariling anak ay mabuti. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Bigyan mo ako ng mukha. Mas mabuti pa, paano kung tanggapin natin ang dalawang estudyanteng ito? Oo. Napakatalino ni Yao Zhu namin. Ginoong G, kinuha mo siya bilang estudyante. Hindi ka mawawalan. Sila naman talaga, ang mga nang hijack. Mukhang ikaw ay nagiging tagapamagitan. Sadyang nagiging bias ka, hindi ba? Siya ba ang tatay ni Yao Zhu? Sino ka ba? Tumatakbo ka dito sa akin. Wala kang karapatang magsalita. Siya, ano naman siya? Siya ay si Ji Chengzhou na may dangal. Kailangan pa rin siyang bigyan ng respeto. Sinabi ko para takutin ka. San? Siya ang leader ng anak ko. Matagal ng kaklase ng asawa ko. Si Director Zhang ng kumpanya ni G. Director nga pala. Wow, totoo nga naman. Napakalaking tao talaga. Siyempre naman. Kahit sa negosyo o akademya, siguradong darating para bigyan ng dangal ang pamilya G. Kahit si Akademikong Wu, sa proyekto, ay may suporta mula sa pamilya G din, diba? Walang papantay ang yaman ng pamilyang G. Totoo nga iyan. Nakakita ng mayabang, nanghihiram ng lakas mula sa pamilyang G. Kung hindi ka lalabas sa loob ng 3 minuto, ako mismo ang maglilinis ng iyong pangalan, at bahay. Nandito ka pa ring nagpapanggap, ako ang direktor ng kumpanya G. Sa tingin ko, Ginoong G, bibigyan niya ako kahit ng kaunting konsiderasyon, at ikaw. Isang ignorante kang babae, ano ba ang alam mo? Ginoong G. Walang anuman, natakot lang ako sa'yo, na mabahiran ako ng dugo. Si Ginoong G talaga ay mahilig magbiro. Jiang Wanning, hindi ka man lang pumipigil kay Ginoong G. Sa huli, kayo ang haharap sa aming pamilya G. Talagang malaki ang yaman ng pamilya G. Kahit na ikaw ay isang alamat sa matematika, hindi mo rin kayang labanan ng pamilya G, di ba? Sandali. May isang bagay na parang, palagi kong nakakalimutang sabihin sa iyo. Tungkol sa aking pamilya, may isang bagay, palagi kitang nakakalimutang sabihin. Mayroon bang problema? Sabihin na lang natin pag-uwi. Dito sa atin, unang magpapakumbaba muna tayo, isama na rin natin yung bata, ayos na yun.
Ang nakakaalam ng tamang panahon ay tunay na matalino. Naniniwala ako sa ibig kong sabihin. Yun ang ibig sabihin ni Lao Jizong. HMPH. Hindi lang nila kami tinanggap bilang mga estudyante. Kabilang si Yaozu ng pamilya namin. Dapat maging pangunahing disipulo siya. At para sa akin, dapat siyang turuan ng maayos. Tama.